Tayo po ay nagkaroon ng pag-alaala sa araw ng paggawa last May 1st, last Friday. At nagkaroon po tayo sa announcement kanina ni Brother Jake ng activity which is, we call that significant labor, na yung atin pong pagpapagal sa paghayo, sa gitna ng kainitan, purihin ang Panginoon sapagkat kasama po natin po ang mga alagad, mga followers ng Panginoon, kung paano po nilang pinakita na ang Diyos dapat paglingkuran kahit po sa gitna po ng kainitan. Kasabay po ng mga manggagawa na nandoon po na nagpapaalala na ang atin pong bansa ay tunay na nangangailangan po ng pagkilos po ng Panginoon. Alam ho ba natin that SWS survey, in a recent survey, ay ipinakita ho doon na we have reached that high level of fatigue, of exhaustion sa mga panahon ngayon. Hindi lang dahil sa mainit, kundi dahil po sa ating kinakaharap po na crisis na yung atin pong mga trabaho, napakahirap, binibigay natin ang ating lakas, pero yung balik ay hindi ho natatapatan ng atin pong ibinibigay sa atin pong hanap buhay. At ito po ay totoo, hindi lang po sa atin sa Pilipinas, maging sa abroad, ay dama rin po nila ang hirap. At sa atin po, na nakakaranas po ng ganoon, hindi natin po maiwasan, nakakaramdam po tayo minsan ng kapaguran o pagkahapo. And according sa survey, ang number 1 na pinanggagalingan nun pong exhaustion or mental fatigue, ayun pong financial stress. Hello, are you here? Tanong mo nga sa katabi mo, may problema ka ba sa pera? Hindi umaamin, Yung problema natin po financially, kasabay pa ho noon na halos hirap na hirap po tayo mag-budget. Yun hong natatanggap natin, parang lumalapat lang sa ating kamay, parang hinihipan. Wala na ho. Ubus na agad. Dati, nagpapakarga tayo ng gasolina, nagpo-full tank ako po, nagkakarga ako ng full tank. Dati, pero ngayon, kinakarga ko na lang sama ng loob. Sapagkat, wala, hanggang doon lang talaga kayang abutin. Damang-dama po natin lahat yan. Yun pong hirap natin pinagdaraanan, and we are no exemption, naramdaman po natin po yung kapaguran. And sometimes we are doing the very best we can for our family, kapos pa rin. Napapagod tayo, napuprostrate tayo. We are doing our very best para sa ating mga trabaho. Napapagod tayo, napuprostrate po tayo. But today, the Word of God has a message for all of us. Na lahat ng ating pagpapagal ay hindi po nasasayang kapag gagawin po natin po sa Panginoon. Kaya today, as we begin our sermon series, which is entitled, and this is our sermon, Laboring in the Lord. Laboring in the Lord. Nasang-ayon po sa ating binasa kanina, ni Sister Monique, nakita ho natin po, doon po sa verse 58, ang lahat ng ating pong pagpapagal, your labor in the Lord is not in vain. At dito po natin nahalawin ang mensahe po natin today. Our labor in the Lord. Our labor in this world, maaari pong ito'y nakaka-discourage. Lagi hindi sapat, laging kulang. But God tells us that our labor in the Lord is not in vain. Ang lahat ng ating ginagawa dapat ma-focus na gagawin natin sa Panginoon. Minsan gagawin mo yan para sa iyong pangarap, subalit hindi sapat. Your best is not enough. Gagawin mo yan para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, hindi pa rin sapat. Subalit kung gagawin natin lahat ng yan sa Diyos, wala pong masasayang. When we serve our family, we serve the Lord for our family. When we do our task, we do that in the context of serving the Lord, like what it says in Colossians 3:23.
Colossians 3:23 says, do everything heartily. Do everything with all your heart as working for the Lord, laboring in the Lord. Ito po ay may kinalaman po sa ating mga trabaho, serving our human masters. Pero our human masters, even them, they are so stressed, pressured, parang hirap i-please. Sometimes, mabango lang tayo sa kumpanya, pag nakaka-deliver tayo, may nagagawa tayo, meron tayong benta, but you're as good as your last performance. Kung ano nagawa mo ngayon, hanggang doon ka lang. Subalit bukas makalawa, pwedeng mawala na sa yan. But if we do it in the context of working for the Lord, laboring in the Lord, wala pong nasasayang. Si Brother Rafi, ang aking pong kumpare, nung siya nabubuhay pa, lagi niyang sinasabi, sa Diyos walang ligwak. Lahat ng ginawa mo sa Diyos, walang sayang, walang natapon. Kaya I invite everybody here, kasama po ang mga kapatid natin po sa abroad, na ngayon po ay nag-worship. Gawin natin ang lahat, serving the Lord, at ang ating pamilyang makikinabang. Gawin natin po ang lahat ng ito ng pagsisikap at pagpapagal. Pag ginagawa natin kay Lord, hindi ho tayo maahapo. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay bigyan tayo ng kapahingahan. Di ba ang sabi ng Biblia sa atin? Matthew 11:28, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Sa totoo lang, sino po sa inyo nakakaramdam po ng pagod? Kahit paminsan-minsan. Taas lang ang kamay. Ayan, nakakaramdam po tayo ng pagod. Parang yung atin pong mga efforts, walang pinupuntahan o paikot-ikot lang. But let me just assure you that today, as we listen intently to this sermon, alam niyo po, sabi ng Panginoon, ibibigay niya po sa atin ang kapahingahang ating kailangan. And that rest means wellness. Wellness is not just the peace within, but that peace, wellness in every aspect. Nasa Diyos, wala pong nasasayang na pagpapagal. Kahit tayo tanggihan ng mga tao, they may look down on us, baliwala tayo sa ibang tao, pero pagka ginawa natin ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, lahat ng iyon, ibabalik at ibibigay ng Diyos ng maraming ulit, higit pa sa ating inaasahan. Pagpapalain ka ni Lord. Sa lahat ng ating mga kapatid na nandito, nakaupo, kahit di mo kilala, sabihin mo sa kanya, pagpapalain ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Dahil lumapit ka, lalapit din ang Diyos sa'yo. At pag lumapit ang Diyos sa'yo, may magandang mangyayari sa buhay mo. Today, I vouch on this. Sa paglapit natin sa Panginoon, tiyak may gagawin na himala ang Diyos sa ating mga buhay. Lahat ng ating gagawin, isentro natin sa Panginoon. Maybe you have come here with something in mind, with a particular concern. Maybe meron ka ibang pakay. Subalit ating i-focus sa Diyos na may kakayanang magbigay. Kaya niyang baguhin ang takbo ng ating buhay, kaya niyang ipagkaloob ano man ating pangailangan, and He is willing and able. Marami pong mga taong gustong tumulong sa atin, pero may limitasyon. Pero ang Diyos, pag tinulungan niya tayo, He is both willing, so much willing to help, and also able to help us in times of need. Kaya ho, kung nakakaramdam ka ngayon ng pagkapagod, pagkadismaya, frustrations, God is here, ready to assure you, sa Diyos walang sayang. Just focus your attention in the Lord. And here we have the assurances of the Lord, that if we labor in the Lord, great things will happen. Unang bagay, let's look in what the Bible says. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa isang talata po na ito, hahalawin po natin ang tatlong bagay na gagawin ng Panginoon sa atin if we labor in Him. Pagka ginawa natin ang lahat ng bagay na siyang sentro.
Pagka ang buhay natin, sinentro natin sa Panginoon, ano naman ang gagawin ng Panginoon in return? Una po, sumpukan po natin sa talata. Sabi po ng talata, stand firm. Stand firm. Let nothing move you. So in this verse, we can see that it's very human and God understands na pwede tayong maapektuhan ng mga nangyayari. We are not invincible. We are not siguro Superman. Kahit tayo strong. But there are times we are affected. Inaamin po natin yan. Na tayo naapektuhan. Subalit ang paalala, stand firm, let nothing move you, which means, number one, when we labor in the Lord, we focus lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. It strengthens our walk. It strengthens our walk. Yung atin pong journey dito will be strengthened by God kapag gagawin mo ang lahat na ang sentro ay ang Panginoon. Yes, ginagawa natin ang lahat for our family. Subalit, minsan hindi mo makita ang appreciation sa iyong family. Sa iyong trabaho, sa ating pag-aaral, ang mga estudyante po, napapagod din po. Gusto rin sumuko. Meron bang estudyante rito? Ang mga estudyante, napapagod rin po sila. Sometimes, gusto nilang sumuko. Are there students out there? Wala ho. Matatalino mga estudyante natin. Congratulations mga students. You are not struggling. Very good. Mga matatalino. But what strengthens our walk is to offer unto the Lord even ang ating studies, ang pag-aaral, even our relationship. Nakakapagod. Naaway ng away sa pamilya. Away ng away ang mag-asawa. Sino ba sa inyo nagkakaproblema sa asawa? Ba, very good. Walang tumataas ng kamay. Oh, hindi, huwag ka na magtaas ng kamay. Hindi mo pinapataas kamay. Ikaw naman. Mga kapatid, nakakapagod kapag gagawin mo lahat ng yan na ang sentro ay ang iyong kapasidad, ang iyong kakayanan. But when we do it because we love the Lord, pagka ginagawa mo at ang motibasyon mo ay ang pagmamahal mo sa Panginoon, ang relasyon mo sa Panginoon. Alam mo, the good news is, mas lalo kang magiging mapagmahal sa iyong asawa. Mas lalong magiging tama at maayos ang pagpapalaki natin at pagmamahal natin sa ating mga anak sapagkat ginawa natin ang lahat ng pagsisikap for the Lord. Una sa Lord at iaayos niya po ang lahat ng pamamaraan po natin na ginagawa. Our motivation is the Lord. And what the verses 52 to 53 says, ang sabi po ng mga talata, dito po sa ating binasa kanina, yun pong mga bagay na perishable. Papalitan ng Diyos ng imperishable. Yung mga bagay na nawawasak, nasisira, papalitan niya ng mga bagay na hindi masisira, hindi mabubulok. Sapagkat kung ang pagpapagal natin nakasentro sa mundong ito, masisira, mawawala. Kahit tayo po bigyan ng lahat ng material na bagay, pwedeng ito ay makasira sa ating buhay. Hindi totoo na pagka nandyan na lahat ng pera sa iyo ay maayos na at ikaw ay protektado. Pwedeng maraming pera, pero magulo ang takbo ng buhay. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng tinatawag na imperishable na mga bagay sa mundo sa ating paglakad. Hindi po yung mga bagay na nawawala. Ang nais ng Panginoon sa ating paglakad, ating atensyon, hindi material na bagay sapagkat wala naman talaga na nakukontento at nasasatisfy sa material na bagay. Wala pong totoong sumasaya sa pera. Are you here? Sabihin mo sa katabi mo, pinaparinggang kayata. Wala ho na nakontento at nakumpleto. Pagka nagkaroon ng pera, sasabihin niya, meron pa ba? O kulang pa? Mga bagay na perishable. Nabalitaan po natin, na makailan doon sa Benguet, yung kanilang mga aning gulay na bulok, sapagkat kung kukuha sila na magdi-deliver, talo pa sila, lugi pa sila. Kaya sabi nila, hayaan na lang mabulok. Malulugi pa kami. Mga bagay na pinagpaguran, pero nawalan po ng dahilan para ipagdiwang.
doon po somewhere in Ilocos, umani silang napakaraming mangga. Pero wala namang sapat na paraan upang ito'y dalhin sa pamilya at kulang pa kung gagastusan nila. Kaya ho nabulok. Maraming mga bagay na nasisira, nawawasak, nabubulok. Pinaglaanan natin ang buhay. Yes, we have been given our best life, best shot, our best time and precious time. And yet nasira lang at nawala ng saysay. Subalit, pagka ipinokus mo ang iyong buhay sa Panginoon, walang sayang. Walang sayang kapag ginawa mo ang lahat na ang sentro ay ang Panginoon. We labor in the Lord. And what it means by laboring in the Lord. Sabi po ng talata, go back to the text again, stand firm. Meaning, we have to take our stand. We have to take our stand. Stand firm. Hindi tayo mag-iimbento. Nasaan na tayo? Pagka tayo po ay lumalapit sa Diyos, meron tayong pupuntahan, meron tayong pupwestuhan. Young people, listen to me. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, meron kang pupuntahan at meron kang kinabukasan na bigay, men. Opo, sapagkat sa Diyos, pagka umasa ka, hindi ka mapapahiya. Sa Panginoon, pag pinagkatiwala mo, ang kinabukasan mo, sagot ka niya. Kanya ng Panginoon. Meron kang tiyak na aasahan at pupuntahan. Ephesians 6:10-11 says, Ephesians 6:10-11, lahat ibibigay sa iyo ng Diyos. All the weapon you need. Alam ng Panginoon kung anong pupuntahan mo eh. Alam na ng Diyos yan. He has designed you to be stronger more than ever before. He has designed you para magkaroon ng kakaibang lakas. Kailangan mo lang i-focus ang buhay mo sa Kanya. Hindi yung sa iyong sariling lakas. Mauubusan tayo. Hindi natin kaya yan. Kahit sino pang taong napakalakas o self-made man or woman, kakapusin. But God is giving us the strength. And 11, sabi po ng verse 11, you can take your stand against the devil's schemes. Ang diablo, ang bulong niya lagi, nakakapagod. Bubulong sa'yo ng diablo, walang saysay ang iyong ginagawa. Tingnan mo yung iba, walang kahirap-hirap. Nakakapagpundar. Tingnan mo yung iba. Ano ginagawa nila? Worry-free, carefree, effortless. You just don't know. Ano ang kalalabasan, kauwian ng mga taong yan? Wawasakin lang din ang kanilang buhay balang araw. Ipapahiya rin sila. The devil schemes, ang mga pakana ng diablo, bubulungan ka. Wala kang kwenta, wala kang pupuntahan. But God is saying, binubulungan ka. Sa Diyos, walang sayang na buhay na inialay. Ialay mo ang buhay mo. Walang masasayang sa pagpapagal mo. A big amen. A big clap offering unto the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Lahat ng pagpapagal natin, ang Diyos ang siyang kikilos upang papagtagumpayan tayo. I-focus natin sa Lord sapagkat ibibigay sa atin ng Panginoon ang tamang kalalagyan. May pupuntahan ka. Amen. You can never be out of place. Don't worry. It's not about your school. It's not about your business. It's not about your abilities. It's not about your human wisdom. It's about Him. At hindi lang po yun. You choose the path na yung lalakaran. Choose the path. That choosing the path, sabi po natin sa points, pipiliin mo. Sabi ng Proverbs 3:5 and 6, lean not on your own understanding. Kahit magaling ka pa at mahusay ka pa, but choose God's path. Trust Him with not some, but all. Can we say all together, all? You know the etymology of all. Alam nyo na, di ba? Kailangan ko ba ma-explain the etymology sa mga estudyante? Etymology of all means all. Yun lang din po yun. Huwag mong gawing komplikado ang buhay. God does not want your life to be complicated. When God says, trust Him with all your heart, that means you seek Him. Not the things of the world, but you seek the things of the Lord. When you seek the Lord, the blessings will seek you. Hallelujah! When
you seek the Lord, the blessings will seek you. Hanap tayo ng hanap sa mundo. Hanap tayo ng hanap sa tagumpay. Hanap ng hanap sa promotion. Hanapin mo ang Panginoon. Siyang magbibigay sa iyo ng lahat ng ito. Seek the Lord and the blessing will seek you. Yan po ang pattern ng Lord. Yan ang nais ng Panginoon. That secondly, hindi lang po yun pong strength para po sa ating walk. Ano po sabi ng talata? Go back to our text. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ikalawang bagay po na nais ng Panginoon. When we labor in the Lord, i-focus natin po lahat ng ating pagpapagal, ang buhay natin sa Diyos, it develops our dedication. Dedication. Ang buhay natin di sa atin. Kapag pinilit mong angkinin ang buhay mo, ang dulo nito kapahamakan. Pero pagka pinagkatiwala mo kay Kristo, ang dulo nito ay pagpapala at pagkilos ng Panginoon para sa iyong kinabukasan. It develops our dedication. Sapagkat the text is clear that we should do it. What? Go back to the text. Always. Kapag lalapit ka sa Diyos ngayon, tapos bukas hindi. Ngayon, mainit na mainit ka, may problema ka eh. Pero pag nasolusyonan ang problema mo, balik ka na lang sa dati mong buhay. You will never experience how God will preserve all your efforts and give you success in all those. Because God wants consistency. Consistency is the key. Hello, are you here? Pag pasulpot-sulpot ka lang, at pag may kailangan yan nandyan, how can you expect God to work out His plans? May plano ang Panginoon, but consistency is the key. Kaya nais nating ibigay ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Can we sustain it? By God's grace, yes, we can. Consistency. Makikita po natin po kung papaanong ang Panginoon binavalue niya po na wag lang maging seasonal person na makikita mo pag puno at bat-bat ng problema. Kahit may problema, kahit may hadlang, nandyan! At ang hadlang, ginagawang hagdan, palapit sa Panginoon. Are you here? Sabi na iba, may problema ako eh, kaya wag muna. May problema ako, maraming hadlang, kaya laylo muna ako. Anong katwiran yan? Pag may hadlang, mas lalong dapat gawin niyang hagdan. Ang hadlang, paakyat, palapit sa Panginoon. Sapagkat consistency means ibibigay mo ang iyong buhay kahit mahirap. You will keep on telling God, Lord, I want po na maranasan ka. Paggising pa lang sa umaga, be consistent. Dumalangin sa Kanya. Sometimes, pagising natin sa umaga, cellphone na agad ang hawak-hawak. Scroll, baka mayroong nakaligtaan. At minsan ang buhay natin nakabase sa mga nag-love, sa mga nag-like. At yung iba nga, ang kanilang sense of importance sa mga nag-like eh. Kukunti ang like, kaya nadi-discourage na. Hello? Kukunti ang nagla-like, nadi-depress na. Ano yan? Sa sasabihin ng tao? Sa atensyon ng tao? If we're trying to win the approval of men, sabi ng Galatians 1:10, we are not true followers of Him. Hindi ho natin po piniplease si Lord na nagbigay po sa atin ng buhay. Kaya kahit wala pa silang like, when we come to the Lord and offer our lives unto Him, all of a sudden, mapapansin natin, hindi na mahalaga kung ano sasabihin ng tao. Ang mahalaga na sasabihin ng Diyos sa iyo. All of a sudden, hindi ka na maapektuhan sa mga kritisismo, sa pangmamata at pangmamalit ng tao. Sapagkat para sa iyong pinakamahalaga, ang sasabihin ng Diyos, we are trying to win the approval of God sapagkat para sa atin, siya ang una. Pag inuna natin siya, masusumpungan natin siya.
Kasi nakaayos na naman eh. Alam naman ng Diyos yan eh. May plano ang Diyos sa buhay mo. Do you believe that? I ask you, naniniwala ba kayo na ang Diyos, inihanda niya na ang magandang plano sa kinabukasan mo? Opo, alam na ng Diyos yan. Sabi po ng Jeremiah 29:11 up to 13. Alam na ng Diyos kung anong mainam, maganda, kinabukasan para sa iyo. Kung ikaw ay isang kabataan, huwag mong pagsikapan sa sarili mo. Ituon mo yung buhay sa Panginoon. Marami pong challenges sa mga kabataan po sa panahon ngayon. Kaya yung kampo nila, the catalyst, the agent of change. Maganda po, suportahan po natin po yan. Kahit nga po sa ating borderless, sa abroad, pagka may mga kabataan na susuportahan, I always tell them an opportunity to invest in the lives of those young people. But we are always telling them, hindi yung sarili mong beat ang mahalaga. Sapagkat pag sinabi mo na ikaw ay naniniwala sa kanyang magandang plano, then, kailangan mong kilalanin na ang Diyos ang may hawak ng beat ng buhay mo. Ano? Siya ang may hawak ng beat. Huwag mong piliting hinahawakan at kumpasan ang buhay mo. Sapagkat meron siya na plano, pag-asa para sa iyo. But verse 13 says, if you will seek Him, you will find Him. If you will seek Him with all your heart, seek Him and you will find Him. May plano siya sa iyo, pero ayaw mo naman na lumapit sa Diyos ng buong buo. You are always full of yourself. Punong-puno ka ng sarili mo. Pangarap mo, gusto ni Lord. Our posture is what? Hanapin natin siya. Masusumpungan natin. Sabi ng isang kanta, pag inaawit ni Chris Lee, nadidinig ko, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Mas lalo tayo napapamahal. Mas lalo tayo nagmamahal sa Lord. We start our day with the very first moment. The moment with God. Not the moment with yourself. Not even the moment with your wife. Not even the moment with your child. But your moment with God. As I was telling, kapag kasama ko po asawa ko, yan, nandyan po siya. Alam niya po yan, na pagising ko sa umaga, I will wake up, normally at 5 in the morning. I will seek God. I will pray. I will seek God. I'll pray, I worship. Pero pagdating ng 6, ang wife ko na, ang aking pupupugin na ng halik. Kahit di pa ako nagtutoothbrush. Hindi naman. Ano. Sapagkat gusto kong ipadama naman sa Kanya ang pagmamahal na bigay sa akin ng Panginoon. I want to align my life with God's love. And I want to be more loving with my family. Pero kung hindi ko ipo-focus ang lahat, ang unang-unang atensyon sa Diyos, I will not have that true moment with my family. I will not have that meaningful moment with my children if I will not let and allow God to be my very first moment in my life. Brothers and sisters in the Lord, mahirap ang buhay, totoo yan. Nakakapagod, maraming problema, maraming iniisip. But God does not want this life to be complicated. He wants this life to be focused on Him. At yung pong komplikadong buhay, gagawin niyang simple para ikaw ay magkaroon ng tunay na pag-asa sa buhay. And what Jesus has done, sabi po ng verses 54 to 56, ang kapangyarihan ng kamatayan, kanyang napagtagumpayan, back to our text, kanyang nilupig na maging ang kamatayan. And that freedom is enough to fuel our Christian life, our journey in this life. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, sabi ng 55, is your sting? Nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Napagtagumpayan ng lahat
sapagkat lumapit ka sa Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, ano ang sagot sa nakapapagod na sitwasyon? Ang sagot ay ang Panginoon. Hallelujah! Ang sagot sa nakapapagod na panahon ay ang pagmamahal at init ng Panginoon. Opo, mga kapatid. Kahit po mga katalis natin, after this, we want to lead them in a significant labor. Just like what happened last Friday. Ay mo, nakaka-bless po yung mga kapatid natin. Sa gitna ng kainitan, nakita ko si Pastor Marlet, nandoon naglalakad. May kasama po ang kanyang partner na mag-share ng gospel sa kainitan. Imagine, 12:30 ng tanghali. Pero hindi ko alam nasaan si Pastor Mon. Nandun yata, nanganganlong sa lamig. Ganun. Nagtatago yata si Pastor Mon. Hindi. Meron din siyang sariling grupo. They are doing that day significantly, the Labor Day. Make our labor a significant labor for our God. Kung kaya nga, after po this service, we'll be requesting po ang mga kabataan natin to have that taste of boot camp. Ako po ay nagsuot ng, hiniram ko po yung uniforme ng isa natin pong kapatid na sumapiling na ng Lord, si Colonel Andaya. Nandiyan ba yung picture namin? No? Picture ko. Sapagkat I want to give a message that this life mahirap man, pero it just calls for a discipline. It just calls for a daily alignment with God. Na kahit mahirap, kayang pagtagumpayan, basta't gagawin mo ang lahat na ang sentro ay ang Panginoon. Opo, mga kapatid, this world is really dying without the hope. Let's offer this hope. Let's make this a significant labor for the Lord. Let's keep on doing this for the Lord wholeheartedly and devotionally. You may ask, can we do it? Yes, we can. Because all things have been made possible by God. We can do all things not through our strength, but through Him who gives us strength. Favorite verse ng attorney. And God has given us that SPA. SPA, that special power of attorney. SPA before it becomes truly and fully in effect, kailangan may maliwanag na kasulatan. Anong kasulatan? Go and make disciples. Go and the Holy Spirit will be with you and you will receive power. The power to put to death whatever belongs to this sinful nature. That special power of attorney, in order for it to become fully effective, merong kasulatan. At kailangan na nagbibigay buhay. Let me ask you, ang nagbigay ba ng pangako sa atin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, ay buhay o patay? Buhay ang nagsabi na kayo humayo. At gamitin yung kapangyarihan yan. That power is made available at your disposal. Use that power in this dying world, in this world na nawawala at naliligaw. Nandiyan ang kapangyarihan ng Panginoon. That special power of attorney given to you, given to us. May kasulatan, nandiyan. At meron po na nag-utos na buhay. Si Jesucristo ay buhay. Kaya ho kahit po ang kapangyarihan ng kamatayan, kahit napakahirap na sitwasyon, kaya niyang gawa ng paraan. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi ho tayo iiwan ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa paglalakbay. And thirdly, finally, the verse says in our text, because you know that your labor in the Lord is not in vain. You know it. You have to know it. Kailangan itong maging conviction natin. I know whom I believe. Hallelujah. Sabi ni Apostle Paul, 2 Timothy 1:12. Because I know it's not just mental assent,
Hindi lang po knowledge yan. I know is that experience. I am fully convinced whom I have believed and convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him. Lahat ng pinangako niya, lahat ng pinagkatiwala ko sa Kanya, kaya niyang ingatan. Habang narito ako, pagtitiwalaan ko ang magagawa ng Diyos sa aking buhay sapagkat hindi niya ako kailanman pababayaan. And this journey, nangako siya, I know na ang reward niya parating. Third and finally, that guarantees your lasting rewards. Takot lang ho tayo kasi na panindigan kung ano sinasabi ng Panginoon. Kailangan mo kasi sabihin eh. Naniniwala ka pero ba't ayaw mo sabihin? You believe but you don't speak it out. Kailangan mo na ipahayag at sabihin. Sabi ng 2 Corinthians 4:13. 2 Corinthians 4:13, I believe, therefore I have spoken. Kung naniniwala ka, I'm really blessed with how God is using our brothers and sisters. Especially those who have boldness to say, kaya ko ginagawa to, gusto ko silang mailapit sa Panginoon. And I always hear that from our dear Attorney Neneth. She is very vocal, saying, kaya ko ginagawa yan, gusto ko talaga na mailapit sila kasi naniniwala ako sa pananampalatayang ito. Naniniwala ka pero ayaw mo magsalita. Naniniwala ka, ayaw mo namang ipahayag. Wherever we are now, ano man ang ating sitwasyon, kung naniniwala ka, kailangan ipagsabi mo. If you truly believe, kailangan ipahayag natin. That is our conviction. At ito rin pong pinapakita sa atin ng Panginoon that it calls for a sacrifice. Pag nagsakripisyo naman tayo, alam natin lahat ng yan, investment natin sa kalangitan eh. Investment sa kalangitan. Opo, may value po na mag-invest po tayo sa lupa. May value na atin pong alagaan ng ating mga katawan. May value yan. Pero may mga bagay na nasisira at sadyang hindi natin kontrolado. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 8. 1 Timothy 4 verse 8. Physical training is of some value, but godliness has value for all things. So which one? Yes, mahalagang physical training, lahat gagawin natin so that we can be physically healthy and physically fit. But godliness, our relationship with God, yung ating pagpapahayag na ang buhay natin nakasentro sa Panginoon, has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Ibig sabihin, fully covered, buong buhay natin. Kapag ka ang ginawa po natin po is to make that discipline as well as sacrifices, alam natin, ang ating pinaghahandaan ay ang gantimpala natin. Ang gantimpala, huwag mo isipin sa langit lang yan, present. Sabi ng Mark 29, we are about to end. Mark 29, Mark, ano po sabi po ng, what's the verse that we have used kanina? Mark 10, 29 to 30. Mark 10, 29 to 30. Sabi po, concerning the sacrifice, pagka may sakripisyo ka, mahalaga sa'yo, pero sinakripisyo mo. Kahit sa church, di ba? Sometimes, mag-iisip ka eh. Shall I give this? Shall I give this to our project, to our CTFE? Pero alam mo, pag nagpasya ka, sakripisyo, hindi nangahulugan, hindi mo mahal pamilya mo. But it's just that God is listening to you. Sometime before, alam mo, meron po kaming pangangailangan din po eh. May pangangailangan po kami. But when God spoke to us a significant amount, we decided to give. Pero may pangailangan kami. Dami namin inuhulugan eh. Pero dahil sa the sermon spoke to me, na ang atin pong buhay, ang ating mga hinuhulugan, ang ating mga binabayaran, ang katwiran po natin,
Hindi po 10 years to pay, kundi 10 years to pray. Basta't alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng ating panghulog, tayo may kalayaan sa buhay. Kaya ano ngayon ang binabayaran natin? Ano hinulugan natin? Sabihan, Pastor, may hinulugan ako. Hindi ko maibibigay ang aking ikapo. Hindi ako makakatulong sa ating proyekto. Alam niyo, sabi ng Panginoon, it may call you to make some sacrifices, but that is a step of faith. We did it, and God has honored it. God is honoring all our sacrifices. The same with Christ. His sacrifice is life. And we are called to make sacrifices because that is laboring in the Lord. Sama-sama po tayo in our church. By faith, we made that step of faith. Sa dami po ng ministries na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Marami rin pong expenses. Pero alam niyo po, mas malaki ang Panginoon kaysa ating pangailangan. Tinawag ng Diyos ang mga kapatiran, laboring with us. Kasama na nagsasakripisyo. Kasama na nag-i-invest sa kalangitan. At sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang gantimpala namin. Hindi tayo binigo ng Panginoon. Sa lahat ng nagbigay at nag-alay ng kanilang buhay, at sa lahat ng tumaya sa mga pangako ng Panginoon, hindi nagkulang ang Diyos, sila'y pinagpala. And we are saying, Lord, together as a church, and together our family. Even in our family, once we give, we discuss that with our children and tell them, mga anak, magbibigay tayo ha. Kaya pasensya ka na. Wala ka munang mabibili. Pasensya na kayo, adjust muna tayo sa budget. At kung kami man po, as a family, magsasakripisyo, alam po namin lahat yon. Together as a family, together as a church, we do our investment, laboring in the Lord together. At ang Diyos hindi po natin mahihigitan pag tayo po'y nagbigay. Ang Diyos hindi natin mahihigitan pagdating sa ating mga sakripisyo. Ibibigay ng Diyos ng maraming ulit, makaisang-daang ulit in this present world and in the world to come. Saying, Lord, hayaan niyo po na ikaw ang maging gantimpala ko. Pag naggantimpala ang Diyos, higit pa sa pangailangan mo. God will reward your children. God will make your children mighty in the land. God will reward you with all those financial blessings. Hindi mo alam saan ang pinanggalingan. God will bless you. Pagsasabihin mo, Panginoon, ikaw ang maging gantimpala ko. I would like to invite you right now to just stand up. If you're saying, Lord, gusto ko pong ikaw ang maging gantimpala ko sa buhay na ito. Hallelujah.